araw. Season 3 na po ng kauna-unahang digital news program sa Olongapo at Zambales. Ako po si Abigail Gracia Legaspi at narito ang mga headlines. Pag-aaral tungkol sa proyektong Waste to Energy na simulan na. Olongapo ginawaran ng 4 na regional awards ng Department of Health. 60 seconds with Liga ng mga Barangay President, Randy Shonson. Pagbibigay ng prangkisa para sa mga pampasadang tricycle, inumpisahan na. At sa balitang sports, Olongapo City National High School, pasok sa National Finals ng National Basketball Training Center. Pangmatagalang solusyon ang nais ng ating pamahalang lungsod para sa ating lahat kung kaya't mag-aaral tungkol sa proyektong Waste to Energy na simulan na kamakailan. Narito at pakinggan natin para sa kanyang magandang balita, si DJ Nicole Jose. Dahil sa problema sa basura at elektrisidad ng lungsod, pumirma ng kasunduan si Olongapo City Mayor Roland Paulino sa pagitan ng Cosmos Energy o KE para sa Waste to Energy Study kung saan pag-aaralan ng naturang kumpanya kung kaya ba ng syudad na magawa ito. Ang pag-aaral ay pangungunahan ng Cosmos Energy sa pangunguna ni Director Beatriz Delipe at ng mga kasamahan nito. Ang proyektong ito ay magkakahalaga ng 2 bilyong piso na sasagutin ng Cosmos Energy. Samantalang, ang syudad naman ang responsabling maghanap ng 12 ektarya ng lupa para sa itatayong power plant na kung saan doon tutunawin ng mga basura para maging enerhiya. Maraming oportunidad sa syudad sakaling maging matagumpay ang pag-aaral na ito. Ang proyekto ay magbubukas ng mga trabaho, training and education at higit sa lahat, makikibahagi tayo sa commitment ng emerging countries laban sa climate changes. Para po sa Batang Gapon News TV, ako po si Kathleen DJ Nicole Jose, nag-uulat. Ang may malasakit at sinserong serbisyong publiko, lalo na sa larangan ng panghalusugan para sa ating mga kababayang Olongapeño, ay nagbunga kamakailan ng parangal at ginawaran ng Olongapo ng 4 na regional awards ng Department of Health. Narito ang ulat mula kay Ms. Cathy Mancao Ramos. 4 na award ang ginawad ng Department of Health para sa Olongapo City para sa iba't ibang category na may kinalaman sa kalusugan ng mamamayan ng Olongapo. Ang mga award ay para sa 0 cases of rabies for 5 years, LGU reaching cases detection rate to 85%, particular sa tuberculosis, implementation of total fireworks ban at isang award for the containment of leptospirosis cases. Maganda yung nabibigyan ng awards Doon nakikita yung paano magtrabaho ang syudad. At doon nakikita kung natutugunan ba to ng City Health Department. Crucial at saka nakakagaang ng loob. Nakikita mo yung City Health staff, ginagawa nilang trabaho at nabibigyan ng atensyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng award. Yun yung importante doon. Si Mayor Roland Paulino mismo ang tumanggap ng award kasama sina Dr. Jewel Manuel ng James L. Gordon Memorial Hospital, Dr. Roderick Bustamante ng City Health at Angie Layog ng Disaster Risk Reduction Management Office. Ang naturang okasyon ay ginanap sa Holiday Inn Pampanga kung saan dinaluhan din ng DOH Region 3 Director Dr. Leonita Gorgolon at ilan pang matataas na opisyal ng DOH. Samantala, tuloy-tuloy ang mga programa ng pangkalusugan ng lungsod. May gagawing pag-aaral din ng City Health sa pag-adapt ng smoking ban sa ilang mga lugar sa lungsod na maaaring ipatupad sa darating na panahon upang mabawasan pa ang mga kasong sakit sa baga tulad ng TB. Para sa Batang Gapo News TV, ito si Cathy Mancao Ramos. Isang makabuluhang pag-uusap sa pagitan ng pulisya at mga barangay captains para ayusin ang peace and order ng syudad ang ginanap. Para sa buong detalye, narito si Binibining Sheila Sambilyon. Nagsagawa kamakailan ng Peace and Order Dialogue sa pagitan ng Olongapo City Police Office at ang Liga ng mga Barangay na pinangunahan ni Liga President Randy Shonson, kung saan tinalakay ang ilang mga issue tungkol sa peace and order sa kanilang mga barangay. Dumalo sa dialogo si Olongapo City Director Police Senior Superintendent Pedrito de los Reyes at mga barangay captains ng 17 barangay at ilang representante mula sa non-government organization. Kasama sa tinalakay ay ang mga posibleng paraan kung paano makakapagtulungan ang kapulisan at barangay officials upang mapabuti ang peace and order sa bawat barangay at sa buong syudad. Nagtapos ang dialogo sa pamamagitan ng pagkakapit-bisig, sinyalis na suportado ng bawat isa ang kilos upang maisaayos ang peace and order sa syudad. Para sa Batang Gapo News TV, Sheila Sambilyon, nag-uulat. Wow!
Abangan nyo ang mas pinaganda, mas pinasaya at mas exciting na Season 3 ng Biyaheng Gapo. Malapit na! Tara! Alinsunod sa kanyang pangako na bigyan ng legal na hanap buhay ang ating mga masisipag na driver, namigay na si Mayor Paulino ng mga paunang prangkisa sa mga tricycle ng Barangay Gordon Heights. Para sa buong ulat, narito si kasamang Ray Toledo. Naibigay na ang unang 47 prangkisa para sa mga kolorum na tricycle sa Barangay Gordon Heights sa pangunguna ni Olongapo City Mayor Rolen Paulino katuwang si Councilor BJ Cajudo nitong linggo. Ayon kay Mayor Paulino, ang Barangay Gordon Heights umano ang pinakamaraming kolorum na tricycle sa lahat ng barangay sa siyudad base sa pag-aaral na ginawa ng lungsod katuwang ang UP Diliman. Personal na inabot ni Mayor Paulino ang 47 bagong prangkisa sa kanilang mga operator na ginanap sa FMA Hall. Ang mga ito ay ang mga naunang nag-comply sa lahat ng requirements ng syudad at LTO para sa pagkuha ng prangkisa. Kasi po ito na po talaga yung talamak na problema ngayon tungkol sa kolorum. Nasa kanila yung malaking bulk. Nasa 500 to 600 po ang kolorum natin sa Barangay Gordon Heights. So para po maligal, pinag-aralan po natin ito sa tulong ng pag-aaral ng UP, nagkama po tayo sa pagbibigay ng prangkisa. Ang mga hindi pa full paid ay pwede naman magpa-skill ng Motorized Tricycle Operators Permit, MTOP, o resibo ng kanilang pinagbayaran sa salamin ng kanilang sidecar. Tanda, nakabilang sila sa mga pinoproseso ang papel para sa prangkisa at hindi sila kolorum. Para sa Batang Gapo News TV, Ray Toledo reporting. Ang pagbabago ng isang ahensyang nasyonal ay di masama, lalo kung ito ay para sa ikagaganda ng serbisyong publiko na hatid nila. Tulad na lamang na ang dating National Statistics Office na naging Philippine Statistics Authority na. Narito si Ms. Cathy Mancao Ramos sa kanyang ulat. Alam niyo ba na ang National Statistics Office ay Philippine Statistics Authority na? Ayon kay Maria Virginia Olvenia, OIC ng Philippine Statistics Authority, na dati ay kilala bilang NSO, ay hindi na lamang para sa inyong mga birth certificate o marriage contract. Ang pangunahing layunin ng PSA ay ang maibigay ang mga kinakailangang data to planners, government agencies, at kadugtong pa din naman ang civil registry procedure na nakasanayan na. Ang mga ahensya na kaakibat ng bagong PSA office ay Bureau of Labor and Employment Statistics, Bureau of Agricultural Statistics, at National Statistics Coordination Board. The merging of these agencies would mean that yung kanilang aming mga trabaho, pag-iisa-isahin na siya. So parang kapag kailangan ng statistics ng isang tao, pupunta lang siya sa Philippine Statistics Authority. Nandun na siya lahat. Ang PSA ay bukas mula 7 a.m. hanggang 4 p.m. at handang maglingkod sa lahat ng dudulog na kadalasan ay umaabot mula 500 hanggang 1,500 na transaction sa isang araw. Para sa Batang Gapo News TV, ito si Cathy Mancao Ramos. Beach bash ng mga American Reservists matagumpay na naidaos. Narito sa kabuong detalye ng kanyang report si kasamang Ray Toledo. Matagumpay na naidaos ang beach bash na inorganisa ng mga retiradong Amerikano na kasalukuyang naninirahan sa Barangay Barreto at ginanap sa Driftwood Beach nitong nakaraang Sabado. Ang naturang beach bash ay pinangunahan ni Jerry Rowe ng BFW Post 11447 upang makakalap ng pondo pang suporta sa 62 mga kabataang scholar. Bukod sa mga scholar, ang grupo ni Rowe ay aktibo rin sa pagtulong sa indigents para sa medical and dental mission sa iba't ibang barangay sa lungsod. I'm not a tourist. I live here. This is my home. It's just like your home. We are your American neighbors. We want to do good. We want to be good neighbors. This is what we do. We don't want to just come in here and be a scab to the community. We want to contribute. And that's why we do the beach bash. That's why we do the outreach programs. Bukod sa magarbong parade na ginanap sa mga pangunahing kalsada ng Barangay Barreto, ay nagkaroon din ng drum and lyre competition ng iba't ibang paaralan sa Subic at Olongapo. Makukulay na booth, military jeep na may sakay na kamukha ni General MacArthur
at taunang beach bash ang ilan lamang sa mga atraksyon sa naturang event. Ray Toledo, nag-uulat para sa Batang Gapo News TV. Abangan nyo ang mas pinaganda, mas pinasaya at mas exciting na Season 3 ng Biyaheng Gapo. Malapit na! Tara! Ginagawa ko pag walang trabaho, pamilya ko, inilalabas ko, namamasyal para ma-fulfill ko naman yung bilang isang padre pamilya. Ang mandato ko sa barangay namin na panatilihin ang katahimikan, saguyod yung livelihood program at ipagpatuloy yung programa ng scholarship sa aming barangay. Sa Liga ng Barangay, itaguyod po ang kapakanan ng lahat ng barangay sa lungsod ng Olongapo, partikular sa kanilang mga pangangailangan at hinaing at ipaparating sa sangguniang panglungsod para maaksyonan po ang kanilang kahilingan. Ang proyekto namin sa Liga ng Barangay ay mapag-isa ang magkaroon ng training ang lahat ng DPAT with regard sa rescue at saka sa pag-iimbestigar, magkaroon sila ng tamang kaalaman. Lahat ng hinihiling po ng Liga ng Barangay, sa pamamagitan ko, napaparating ko yun at tinutugunan naman ni Mayor. Kagaya na lang ng opisina ng Liga ng mga Barangay na matagal nang hindi nabibigyan ng pansin. Nabigyan kami ng opisina ng Liga ng Barangay sa mismong City Hall. Sa balitang sports, determinasyon, puso at disiplina ang naging puhunan ng Olongapo City National High School para talunin ang Castillejos National High School para umangat sa National Finals ng National Basketball Training Center. Para sa buong ulat, narito si David Bayaran. Matagumpay ang Team Olongapo na makapasok sa National Finals ng C-Oil National Basketball Training Center matapos talunin ang Team Castillejos sa score na 106-97 sa North Luzon Regional Finals na ginanap sa Rizal Triangle nitong nakalipas na linggo. Naging mahigpit ang labanan ng dalawang team na gustong manalo upang makaabot sa National Finals. Sa huli ay nakuha ng Team Olongapo ang panalo. Ayon kay Kagawad Cesar Lobos na siyang commissioner ng NBTC sa lungsod, ang Team Olongapo ay lalaban sa National Finals sa March 6-9, 2014 sa Metro Manila kung saan ay lalabanan nila ang mga champion sa iba't ibang qualifying legs ng naturang turnamento. Ang layunin ng tournament na ito ay hindi lang makadiscover ng mga magagaling na basketball player kung hindi makapag-develop ng trained coaches na silang maghuhulma sa mga future superstar ng basketball sa lungsod. Narito ang mga pangalan ng players at coaches ng Team Olongapo na nanalo ng North Luzon Regional Finals ng National Basketball Training Center. Ako si David Bayarong para sa Batang Gapo News TV. Para sa ulat pang kabuhayan, narito ang ating kasamang si Michelle Mortel. Magandang araw! Ako si Michelle Mortel, ang bago niyong makakasama sa mas pinabonggang ulat pang kabuhayan. Oras na para niyong malaman mga trabaho o negosyong naghihintay sa inyo. Alamin ang bagong job openings lokal man o abroad mula sa SBMA Labor Center at Public Employment Service Office. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Grab the opportunity right away. At meron pa! Samantalahin din ang mga free livelihood trainings mula sa ating Livelihood and Cooperative Development Office. Matuto ng kung ano-anong bagay na inyong mapapakinabangan at mapagkakakitaan. Magsadya agad sa kanilang opisina sa second floor ng City Hall para magpalista dahil limited slots lang ang available sa bawat training course. Po ang isang linggo. Sana'y nakapaghatid kami ng mahalaga at makabuluhang impormasyon sa mga Olongapeñong narito sa syudad at nasa abroad. Samahan niyo ulit ang Batang Gapo News TV sa susunod na linggo para alamin ang mga pinakahuling kaganapan. Nais ko lamang pong batiin ang ating mga kababayan na nasa San Diego, California, USA na palaging sumusubaybay sa aming programa. Hello po sa inyong lahat! 10 ng aking mga kasama na bumubuo ng Batang Gapo News TV
Kami ay bumabati ng isang nag-aalab at matamis na araw ng mga puso sa inyong lahat. Muli po, ako si Abigail Gracia Legaspi, ang inyong tagapagbalita. Mabuhay Olongapo! Abangan nyo ang mas pinaganda, mas pinasaya at mas exciting na Season 3 ng Biyaheng Gapo. Malapit na! Tara!